Yan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon, masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 10 minuto na. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules, 18 sa buwan ng Pebrero taon 2026. Sa ulo ng mga balansyadong balita. Vice President Sara Duterte nagdeklara na ng kandidatura sa 2028 presidential elections. Oposisyon naghahanda na rin sa 2028 presidential race. Kapulisan sa Metro Manila, isa sa ilalim naman sa full alert sa anibersaryo ng EDSA People Power. 2 panibagong bangkay mula sa lumubog na barko sa Basilan na-recover. Dating House Speaker Jose De Venecia na ilibing na. Kinidnap na negosyante sa Mandaluyong nasagip sa Quezon City. 50 million pesos na ransom na bulilyaso. Aberya sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Mindanao na-extend pa. At magkapatid sinaksak ng sariling ina patay sa Davao de Oro. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, tatakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential election si Vice President Sara Duterte. Sa isang press briefing, inanunsyo ng Vice Presidente ang kanyang pagtakbo kung saan sinabi niya na handa niyang ialay ang kanyang buhay, lakas at kinabukasan sa paglilingkod sa bansa. Kasabay nito, humingi ng paumanhin si Duterte sa publiko sa kanyang pakikipagtambalan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Aniya, nakakadismayang pamahalaan kabilang mga isyu sa healthcare, infrastruktura, ugnayang panlabas, kampanya laban sa krimen, gayon din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at kakulangan sa seguridad sa pagkain. Narito ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck! Ito ang tanging reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa formal na pagdedeklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa halalan sa 2028. Sa press briefing, kinumpirma ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na batid na ng Pangulo ang naging anunsyo ng Vice Presidente. Ay kay Castro, hindi niya masabi kung sarkastiko ang Pangulo sa kanyang pahayag, ngunit nakangiti umano ito nang sabihin ang good luck kay VP Sara. Kaugnay naman ng paghingi ng tawad ni VP Sara dahil tinutulungan umano niyang mahalal si Marcos. Sinabi ni Castro na hindi dapat inaangkin ng Vice Presidente na siya lamang ang dahilan ng pagkapanalo ng Pangulo. Pakinggan at panuorin po natin si Claire Castro. Narinig niyo po. At sabi niyo po ay good luck.
Yun lamang po. At nandun niya po ang mga sinabi na pinagsisisihan at hinihingi ng patawaran itong sa Vice President. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo at rather ng mga kababayan natin kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice President. Samantala, sa kabilang dako, naghahanda na rin ang hanay ng oposisyon para sa 2028 presidential elections. Ito ang sinabi naman ni Senator Rizon Tiveros kasunod ng pagdideklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo na nga siya bilang Pangulo sa susunod na eleksyon. Ayon kay Tiveros, may karapatan at free will naman ang sinumang magdesisyon para sa sarili sa larangan ng politika. Kasabay nito, sinabi ni Tiveros na patuloy na ang pag-uusap ng iba't ibang grupo kabilang sa United Opposition para sa kanilang paghahanda sa 2028. Narito ang tinig ni Tiveros. Ang masasabi ko lang, sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Do you feel that Desperado at lalong premature ang naging anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa kahandaan nito na kumandidato sa pagkapangulo sa 2028. Ayon kay Representative Rene Co ng Kabataan Party List, hindi ang balak ni VP Sara na pagkandidato ang gustong marinig ng taong bayan. Bago magplano sa 2028, sinabi ni Co, magpaliwanag si VP Sara sa mga aligasyon laban sa kanya, gaya ng hindi pa rin na ipapaliwanag na issue ng kanyang confidential funds. Pakinggan at panuorin po natin si Congresswoman Rene Co. Na i-pursue ang pananagutan hanggang sa dulo nito. Pero meron ngayong nilabas na announcement that is premature and providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. Ang tanong ay nasaan ang kinurakot na pera ng taong bayan? Paano ito ibabalik? At paano po kayo mananagot? Yun po ang dapat na tanong na isagot ni VP Sara Duterte. All else, gaya po ng pag-indicate ng higher ambitions, they are disclosed. Samantala sa panig ni Representative Sara Elago ng Gabriela Women's Party List, desperate attempt ang announcement ni VP Sara at gusto nang nito na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng katiwalian laban sa kanya. Samantala, magdideklara ng pinakamataas sa alerto ang Philippine National Police sa Metro Manila sa araw ng Sabado, Pebrero 21, bilang paghahanda naman sa ika-3 trilyong pisong anti-corruption rally sa EDSA. Isasabay ito sa ika-40 anibersaryo ng deklarasyon ng People Power Revolution, isang linggo mula ngayon, February 25, sa pulong balitaan sa Campo Crame. Sinabi na ang CRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na magtataas sila ng full alert kahit walang nakikitang banta sa seguridad. Pero bukod sa EDSA, kung saan isang grupo na ang aprobadong magsagawa ng programa, nakabantay pa rin naman ang pulisya sa ilang natukoy na rally na maaaring rally areas na maaaring pagdausan ng kilos protesta. Na-recover ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong Miyerkules, February 18, ang dalawa pang bangkay sa nagpapatuloy na underwater operations kaugnay sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Dahil dito ay umabot na sa 64 ang kabuang bilang ng mga nasawi, batay sa consolidated data mula sa PNP SOCO, CDRMO at Coast Guard District Southwestern Mindanao. Nananatili naman sa 293 ang bilang ng survivor sa trahedya, habang nasa 15 individual ang patuloy pang pinaghahanap. 18 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Naihatid na sa kanyang huling hantungan
si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Nagkaroon muna ng funeral mass para kay De Venecia sa Heritage Memorial bago bigyan ng full military honors kabilang ang marching parade at 21 gun salute pagdating sa libingan ng mga bayani. Bilang sa mga nakipaglibing sina dating Pangulong Glory Macapagal Arroyo, Defense Secretary Gibo Teodoro, Manila 6th District Congressman Bene Abante, Comelec Commissioner Ernesto Maceda Jr. at Business Tycoon Jose Ramon Ang. Inalala naman ng kanyang mga kamag-anak si De Venecia, lalo na ng kanyang may bahay na si Pangasinan Congressman Gino De Venecia bilang may konsensya at namuhay ng nakaugat sa paglilingkod. Nailigtas naman ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang isang negosyanteng dinukot ng ilang kalalakihan sa Mandaluyong City. Nangyari ang pangingidnap noong February 12 noong nag-iikot sa ilang establishmento ang negosyante. Humingi sila ng 50 million pesos na ransom, ngunit naibaba ito sa 4 million pesos at matapos ang serye ng negosasyon, sinalakay na ng PNP ang kinaroroonan ng mga kidnapper sa bahagi ng White Plains sa Quezon City. Naaresto nila ang 3 sa mga suspect, ngunit tinutugis pa ang isa nilang kasamahan. Sinabi ni PNP AKG Director Police Brigadier General Oliverio Cancilao na tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng hinihinalang lider ng grupo. Samantala, pinangangambahan naman na napalawig pa ang abere sa supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Mindanao. Batay sa paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines, naranasan ang power outage matapos magtamo ng pinsala ang major transmission line sa mga apektadong lugar. Ayon sa abiso ng NGCP, tinatayang naibalik na o nai-restore na ang kuryente kaninang alas 4 ng hapon. Ipinalabas ng ahensya ang advisory matapos maranasan ng problema sa bahagi ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato at ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region. Patay ang 2 menor de edad matapos sa pagsasaksakin ng kanilang sariling ina habang natutulog sa loob ng bahay sa barangay Magsaysay, Nabunturan, Davao de Oro. Sa investigasyon ng pulisya, natutulog ang mga biktima na edad 3 taong gulang at 7 buwang gulang ng tadtarin ng saksak. Matapos ito ay sinaksak din umano ng suspect ang kanyang leeg at dibdib. Ayon kay Homersendo L. Diwata II, hepe ng Nabunturan Municipal Police Station, nakararanas umano ng depresyon ang ina na kinilalang si alias Len. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang kutsilyong ginamit habang patuloy ang mas masusing investigasyon upang matukoy ang tunay na motibo sa krimen. Samantala, sa iba pang mga balita, dinagsa ang Baclaran Church sa Parañaque City ngayong Ash Wednesday. Nahudyat naman ang pagsisimula ng Kwaresma para sa ating mga kababayang Katoliko. Ayon sa Security Department ng simbahan, tinatayang 15,000 na ang dumagsa mula pa lamang kaninang alas 5 ng umaga at inasang aabot ito ng 100,000 sa buong araw. Maagang napuno ang loob ng simbahan at kahit sa labas, marami rin ang nakapila para dumalo sa misa at tumanggap ng krus na abo sa kanilang noo. Nagsimula na ang unang misa kaninang alas 5:30 ng umaga hanggang alas 8:15 naman ng gabi. Sa homily, dinain ni Father Rico John Bilangel na hindi lamang basta simbolo ang abo kundi paalalang pagpapakumbaba at pagbabago. Bantay sarado ng mga pulis ang paligid ng mga simbahan ngayong simula na ng Kwaresma. Nakaalerto ang Manila Police District sa paligid ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazarene o Nazareno o Quiapo Church ngayong Ash Wednesday. Layunin nitong matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa inaasahang dagsa ng libu-libong deboto na dadalo sa mga misa at makikilahok sa pagpapahid ng abo. Isinasagawa naman ng Ash Imposition sa labas ng simbahan matapos ang bawat misa. Nagsimula ang unang misa alas 5 kaninang madaling araw at magpapatuloy hanggang alas 7 mamayang gabi. Samantala, magdi-deploy ng mahigit 350 mga pulis sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa obserbasyon ng Ramadan sa Huwebes. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nasa 354 na mga pulis ang itatalaga sa 103 mga moske at 74 na komunidad ng mga Muslim sa buong Metro Manila. Sa ngayon naman ay wala namang natukoy na partikular na banta kaugnay ng paggunita ng Ramadan.
Nakatakda ang 42nd Annual Joint Meeting ng Economic Cooperation Committees ng Pilipinas at Japan ngayong araw ng Miyerkules, February 18, 2026. Ang joint meeting ng Philippines-Japan Economic Cooperation Committee ay taunang nagpupulong na tumatalakay sa pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya, kalakalan at kooperasyon sa negosyo sa pagitan ng dalawang bansa. Kadalasang paksa ng pulong ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas at Japan, mga oportunidad para sa pamumuhunan, mga bagong sektor na pwedeng pasukin ng mga negosyante at mga banta at hamon sa global economy na pwedeng makaapekto sa bilateral trade. Makasama ng Pangulo sa aktibidad sila E.S. Ralph Recto, DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, Acting Finance Secretary Frederic Go, DTI Secretary Maria Cristina A. Roque at Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan. Tiniyak naman ng National Security Council na nananatiling matatag ang pangangalaga sa pambansang seguridad kasunod ng pagka-aresto sa isang Mongolian national dahil sa umano'y koneksyon nito sa Chinese military. Ayon kay NSC Advisor Secretary Eduardo Año, bukas pa rin naman ang Pilipinas sa mga dayuhan pero dapat respeto ng mga ito ang patakaran ng bansa. Babalanihan nyo, mabilis na tutugunan ng Immigration Bureau, Armed Forces at National Police at NICA ang katulad na pagtatangka ng isang banyagang itago ang tunay niyang pagkakakilanlan at tunay na layunin sa bansa. May namumuo na namang tensyon sa Senado dahil sa akusasyon na may nag-splice ng video hinggil sa isyu ng Kalayaan Island Group o KIG. Ito'y kasunod ng social media post ni Senator Ping Lacson na nalaman niyang may kapwa siya senador na maghahain ng reklamo sa Senate Committee on Ethics dahil sa pag-splice ng video ng hearing ng Commission on Appointment nang humarap ang mga bagong promote na mga opisyal ng AFP. Itinanggi naman ni Lacson na may kinalaman o alam siya tungkol sa akusasyon dahil sa katunayan ay hindi umano siya marunong mag-splice ng video. Hindi man ito pinangalanan, ngunit si Senator Rodante Marcoleta ang nagbanggit sa kanilang sariling radio-TV program na may nag-splice ng video. Ang video ay nag-viral nang sabihin ni Marcoleta si Captain Jess Pilar ng Philippine Navy na hearing ng CA na mas mabuting i-give up na lamang ang KIG na sinabi ng senador ay taken out of context. Samantala, gagamitin naman sa training domain awareness at collective defense posture ang planong dagdag na US missile at allied system sa Pilipinas. Ayon sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Francel Padilla, makatutulong ito sa kanilang misyong protektahan ang soberenya at teritoryo ng bansa. Nakasaad sa joint statement ng Pilipinas at Amerika ang kanilang commitment para damihan at magkaroon ng deployment at cutting-edge missile ang unmanned system. Matatanda ang inalmahan ng China ang pagpapadala ng US Army ng Typhoon Medium Range Capability Missile noong 2024. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs o DFA ang responsibilidad at papel nito sa pag-aresto at pagpapauwi sa bansa ni dating Bicol Party List Representative Zaldico. Iginit ng DFA na ang pag-aresto at kinalaunan ang repatriation efforts kay Ko ay nangangailangan ng coordinated law enforcement and judicial processes, partikular na ang Interpol coordination. Ang opinyon umano ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang naturang issue ay nakasalalay lamang sa DFA ay hindi sumasailalim sa whole of government approach. Dagdag ng DFA, handa itong magbigay ng diplomatic assistance na sakop ng kanilang mandato at alinsunod sa mga established protocols kung ito ay kakailanganin. 28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang bugso ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Balansyado! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay?
kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi ka
kami magkukwento. Sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Speaking of milyones, partner, binabati lang natin yung ating mga kaibigang negosyante at mga financial advisor. May mga pinadala sila sa atin obserbasyon nila na kahapon daw ang piso laban sa dolyar ay 57.88. Ngayon ay 57.8. Ibig sabihin, tumatag pa ng bahagya. Kasi normally raw, sabi nila, tingnan mo yung angulo ika, partner, na kapag may mga major announcement, lalo sa politics, minsan humihina ang piso. Pero ito, mukhang maganda yung nakita nilang indicator na hindi humina, bagkus lalo pang tumatag yung piso laban po sa dolyar. At siguro naman batid natin kung ano yung sinasabi po nilang major announcement. Pero doon sa mga late tuner na hindi po siguro ninyo, kasi partner yung announcement kanina ni BP Sara, lalo na yung na-play sa atin, kapraso lang yun Pero meron po siyang buo, hinanap natin yung buo na announcement ng pangalawang Pangulo para lang buo, para wala pong inisplice
RHTB, pwede ba natin, can we start from the top para mapakinggan lang natin at ating mga kabayan? Yung buo yung buong announcement. Go ahead. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmaayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life isn't like any other. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya't tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation, sa pagkidnap ng aking ama, hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Marahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng iilan. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa, walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak.
I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Alright, so yan ho ang buo, walang labis, walang kulang na speech kanina o pahayag ng pangalawang Pangulo ng bansa, Vice President Sara Duterte, kaugnay sa kanya hong sinabing pagtakbo sa 2028 presidential election. Samantala, partner, dito na muna tayo sa ating malakas promo. Malakas na makinig maigi dahil mamimigay na muli kami ng MX3. Itodo ang pakikinig sa Deezer H Radio, Deezer H TV at Deezer H Online dahil kapag malakasan kang nakikinig sa Deezer H, malakas rin ang chance na manalo ng 1,000 pesos at MX3. Sa Malakas promo kasama ang MX3. Abangan ang aming Malakas team sa inyong mga lugar. Malakas promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Alright, nasan po si Noche? Hello, mukhang nasa Las Piñas, Barangay Zapote. Ayan. Noche, go ahead. Ay, ano ba nangyari? Hindi, pero via Zoom dapat Dapat si Noche via Zoom. Okay. Naputol daw. O ikabit. You there? I-connect ang naputol. Calling daw. Calling the audio. Pero yung video ready na siya. Sino kaya ang maswerteng mag-uuwi ng 1,000 pesos plus gift box galing po sa MX3? Ayan, tanungin natin si Noche kapag may audio na siya. Calling. Kring. Ay, mamaya pa pala yun. Malakas mo na ba yan? Oo nga, sorry naman. Ayan na, si Noche. Ayan. Noche, go ahead. Hello, Noche. Ayun, naubo pa. Pumapasok. Umubo na. Tumikim na. Oo nga. Ingat-ingat po sa mga inuubo. Ha, ikaw partner, kagagaling mo lang din sa sakit. Sutil da ubo. Okay. Try natin ulit. Ayan. Noche, baka wala namang signal kasi dyan para sa audio mo. Tagun-tago ka ba dyan sa Barangay Zapote? Ayan, so sa lahat po ng mga gustong manalo ng cash prize mula po sa DZRH, 1,000 pesos plus gift box galing po sa MX3. Dapat araw-araw kayong nanunood at nakikinig sa DZRH. At kapag maispatan po kayo ng ating reporter, ay ayan na po, di ba? Ang swerte. Kayo na ang ating winner. Okay. Lumalagotok na kanyan. Ano? Limpak yan. Okay na ba si Noche? Di pa rin. Pero nakikita na natin siya ringing na daw. Kring. Kuya Noche. Ringing lang daw. Bakit ganon? Oo. Kailangan ng bagong cellphone. Charot. Joke lang. Si Cheska na bahala yan. Oo nga. Kailangan daw ng bagong cellphone. Ayan na, nag-aabutan na sila ng bagong cellphone. Hindi kayo low bat. Pero okay naman yung video yung Zoom. Ayan. So araw-araw kahapon saan ba si Noche kahapon? Sa Makati yata siya. Hindi ako nagkakamali. Noche! Ox na daw. Okay. Noche, go ahead. Ayan, Miss Kay at Kuya Henry, ako, ito, sa aking likuran, katatapos lang magsumba yung mga kababaihan na dito at meron tayong naispatan na nanonood sa kanyang cellphone ng DCRH at dito sa may isang gym ng Santos Village dito sa Barangay Zapote, lungsod ng Las Piñas. Ito, hindi na tayo paligoy-ligoy pa. Ate, alika.
Lapit ka. Ayan. Ano ang pinakikinggan mong istasyon ng radyo sa Pilipinas? DCRH. Ayan. At matagal ka na bang nakikinig ng DCRH? Opo, matagal na po. Ayan, patingin nga. Ayan, ayan Kuya Henry, oh. Yung kanyang cellphone, pakita natin. Nanonood at nakikinig dahil sa dyan, Facebook Live. Meron ka na kaagad na 1,000 pesos. Ganun kami Ayun! Tagalante. Ayan, dahil matagal ka nang nakikinig ng DCRH, meron ka pang MX3. Ayan. Yan. Congratulations! Maraming salamat po sa DCRH at sa MX3. Ayan. Ano nga pala pangalan mo? Mary Almunchel po ng Yan. Sapote. Yan. Mary Ann Montiel. Nanonood ka dito kanina sa Zumba? Opo. Yan. Bakit di siya nagsumba, Noche? Oo. Hindi siya kasama na sa nagsumba? Nanonood lang? Nanonood lang. Okay. Nanonood lang. Marunong ka ba magsumba? Medyo. Thank you po, ate. Maraming salamat. Noche, pakisabi kay Mary Ann, ang ganda ng lipstick niya. Ang ganda raw ng lipstick mo, sabi ni Miss Kay. Nagtago tuloy. Na-conscious. Okay, so, yan Kuya Henry at Miss Kay, para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman, kayo ang susunod na winner. Maswerte sa aming DCRH Malakas Promo kasama ang MX3. Dahil sa MX3, ito ako believe. Ayan, ako naman si RH27 Nochikakas DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kakas, live mula sa Barangay Zapote, Las Piñas. Congratulations kay Miss Mary Ann, nanalo ng 1,000 pesos plus. Meron din siyang gift box mula po sa MX3. Hatid po yan sa atin ng DZRH. Hindi siya Malakas, kundi ating promo kasama po ang MX. Tama, Malakas promo. Ang dami kasi ating promo, nako-confuse na ako. Malakas promo with the MX3. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras, 4 na minuto sa bago po mag-alas 6 ng gabi. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. We've got
you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tips para maiwasan ang pagkakaroon ng kuto at lisa.
Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph, iwasang manghiram ng mga gamit ng ibang tao gaya ng suklay, ipit at sombrero. Mainam na regular na i-check ang iyong anit at buhok upang makasigurong hindi ka nahawa ng lisa o kuto. Sakali namang ikaw ay may kasama sa bahay na mayroon nito, huwag tumabi sa kanya sa pagtulog. Pero kung ikaw ay tuluyan ng nahawa ng kuto o lisa, ay panatilihin ang pagsusuklay sa iisang lugar at malayo sa ibang tao. Huwag kalimutang palaging pagpagin ang inyong hinihigaang kama at unan. At mainam din ang paggamit ng shampoo na may mabisang panlaban sa kuto at lisa. Gayon din ang pagsusuyod at ang paglalagay ng coconut o olive oil. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH. Time. Alam ba ulam nila? Ano masarap na pagka ganitong may ubo-ubo? Ano masarap? Siyempre, kailangan sabaw. na medyo maanghang. Para mainitan ang lalamunan. Oo. Parang masarap ang... Ano ba? Sinigang. Parang masarap ang papaitan Grabe naman. Taas na ng uric acid mo, boy. Papaitan ka pa rin. Sinampalukang no? Dapat yung medyo healthy naman, yung medyo may maasim na alam ko na, Joshua, yung... Para yung sipon ubo, gumaling. Yung legit na gotong Batangas, Ayun, nako talaga naman. Balansyado! Wala naman dito niyan Saan ka tayo makakadali niya? Kung sinong gusto magpadala, di ba? Why not? Samantala, sa mga report, Palasyo ng Malacanang binuweltahan si VP Sara sa pag-uugnay sa malawakang pagbaha sa umano'y korupsyon sa kasalukuyang gobyerno. Bet ng Sisulet. Sinopla ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos humingi ng tawad sa publiko dahil nananatilian niyang lubog sa baha ang Pilipinas dulot ng malawakang korupsyon. Sa press briefing, ibinalik ni Palace Press Officer Claire Castro kay VP Sara ang kanyang pahayag at inungkat ang halos 14,000 flood control projects sa ilalim ng termino ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Castro, dapat naramdaman ng publiko ang mga proyekto at humupa ang malawakang mga pagbaha kung naisakatuparan ang mga flood control project noong Duterte administration. Ipinakita ni Castro ang mga ulat ng pagbaha noong panahon ng ama ng Vice-Presidente mula 2016 hanggang 2021. Iginiit ng palasyo na hindi dapat isisi ni VP Sara sa kasalukuyang administrasyon lang ang pagbaha, gayong may proyektong build ang administrasyong Duterte. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balansyado! Maraming salamat, Miss Let Narciso. Samantala, kinikwestiyong confidential fund dapat munang ipaliwanag ni VP Sara sa halip na mangarap na maging presidente. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Hindi kinagulat ni Representative Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List ang maagang anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sa 2028. Ayon kay De Lima, karapatan niyang magdeklara kahit napakaaga pa. Pero gate ni De Lima, dapat magpaliwanag muna si VP Sara sa kinikwestiyon na confidential fund ng DepEd at ng OVP bago mangarap na maging Pangulo ng Bansa. Sabi ni De Lima, kung karapatan ni VP Sara na maagang magdeklara ng intensyon sa 2028 presidential election, karapatan din niya ng taong bayang marinig ang kanyang paliwanag sa confidential fund. Kailan niya ipapaliwanag ni VP Sara ang mga bogus recipients ng confidential fund gaya na Mary Grace Piatos na nakinabang ng milyong-milyong pisong pondo. Dagdag pa ni De Lima, 2024 pa hinihintay ng mamayan ang paliwanag ni VP Sara sa confidential fund at kung nangangarap na maging Pangulo, tungkulin niya munang sagutin kung papaano ginastos at ginamit ang naturang pondo. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balansyado! Thank you, Milky. Pagtakbo naman ni Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028, suportado ng mga kakampi sa Senado. RH number 28, Raymond Adpas. Raymond. Nagkakaisang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa Senado sa pagdideklara ng suporta sa kanyang planong pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 presidential election. Ayon kay Senador Christopher Bongo, suportado niya si VP Sara sa kanyang desisyon. Sabi ni Go, kasabay ito ng kanyang hangarin na makabalik na sa normal ang buhay ng mga Pilipino at maramdaman nila na may gobyernong may malasakit. Narito si Senador Bongo. Ito po ang aking suporta sa kanyang desisyon tumakbo. Ang akin lang naman dito is balik na po sa normal pamumuhay ng bawat Pilipino. Yun lang po ang inaasam ko sa ngayon. Alam niyo naman po ang hangarin ko kung merong gobyernong tapat at mamalasakit sa kapwa Pilipino.
Pabor din si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa naging deklarasyon ni Vice President Sara dahil nasa demokrasya ang ating bansa. Mas mabuti kung lahat ay maagang magdeklara upang sila ay makilatis ng ating mga kababayan. Narito si Senator Alan Peter Cayetano. We're in a democracy. For me, the earlier na lahat ng kandidato ay mag-announce better. Bakit? Kasi mas mahihimay ng lahat. Mas bantay ang kanilang heroes. Of course, I wish her well. Masaya din si Senador Amy Marcos sa deklarasyon ni VP Sara na kanyang malapit na kaibigan. Ngunit tumanggi itong kumpirmahin kung siya ang magiging vice presidential candidate. Bagamat para kay Senador Robin Padilla ay itinutulak niya ang Sara Duterte Amy Marcos tandem sa 2028 presidential election. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balansyado! Maraming salamat Raymond at Paa. Samantala 3 rebelde sabay-sabay na sumuko sa iba't ibang unit ng PNP sa Samar. RH34 Jane Galit Bantayan, ibalita mo yan Jane. 3 aktibong miyembro ng New People's Army ang naitala ng PNP Region 8 na sabay-sabay na sumuko isang araw lamang na negosasyon ng PNP. Ang 3 ay sabay-sabay sumuko kahapon sa iba't ibang unit. 2 dito mula sa Northern Samar at isa naman ay mula sa Eastern Samar. Ang isa sa mga sumuko ay na-negotiate ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company. Ito ay si alias June, 49 na taong gulang, residente ng Las Navas, Northern Samar at dati itong miyembro ng SRG Emporium sa pamumuno ni alias Tayang at Dudo at nag-turnover nito ng isang 38 caliber revolver. Sa Itofort Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion naman sumuko si alias Pong, 48 taong gulang, residente ng San Isidro, Northern Samar, isa itong dating miyembro ng SRG USRC Emporium Eastern Visayas Regional Party Committee sa pamumuno ng isang nakilalang sa alias Norme. Samantala, kusang sumuko naman sa 2nd Eastern Samar Provincial Mobile First Company si alias Ann, 40 anyos, residente ng General MacArthur Eastern Samar, sa ilalim ito ng kumani alias Mael na nag-ooperate sa mga lugar ng General MacArthur, Loriente at Burungan City. Ang 3 kasalukuyang nasa kustudiya ng bawat units at magiging kabilang sa makakatanggap ng programa mula naman sa gobyerno na tinatawag na ICLIP na ibinibigay para sa mga former rebels. Inaasahan naman na dadami pa ang mga susuko gayong gutom ang kanilang kalaban dahil sa kawalan na ng suporta mula sa masa. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you Jane. Samantala, 3 miyembro ng CAFGO patay. 2 naman ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa Kalinga. RH number 41, Romy Gonzalez. Romy. 3 individual ang nasawi samantalang 2 nasugatan sa insidente ng pamamaril sa Alangigan na patrol base sa Apatan, Pinukpok, Kalinga kahapon ng gabi. Nangyari insidente bandang 7:45 kagabi at ang suspect ay isang miyembro ng Citizens Armed Force Geographical Unit o CAFCU, Active Auxiliary ng Alangigan Patrol Base. Nagresultang madugong pamamaril sa pagkamatay ng 3 miyembro ng CAFCU at pagkasugat ng 2 iba pa. Pinangkapan ng salarin na tumakas subalit nagawang matukoy at makorner ng mga operatiba ng Pinupok Municipal Police Station ang kinaroroonan nito ngayong araw. Kaugnay nito, nagparating na ng pakikiramay ang pamunahan ng 103rd Infantry Battalion ng Philippine Army sa pamilya ng mga biktima. Nakatuon ngayon ang unit sa pagkakaloob ng suporta sa mga kaanak ng mga biktima na gaya ng financial assistance, psychosocial intervention at iba pang tulong galing sa gobyerno. Patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ang PNP kaugnay sa naturang insidente. To ZRH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Romy Gonzalez. Samantala, malawak ang manhunt inilunsad para sa tumakas na preso sa Zambales. RH37 Danny Kumilang, ibalita mo yan Danny.
Isinasagawa na ngayon ang manhunt operation sa nakatakas na preso na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 mula sa Zambales Provincial Jail sa CQ Balili, Barangay Palanginan, Iba, Zambales. Kinilala ang pugante na si Emiliano Agustin Maglonso, 38 anyos, residente ng Barangay Lipay, Santa Cruz, Zambales. Ayon sa ulat, nakalabas ito ng pasilidad nitong February 17, 2026 matapos samantalahin ang pagkakataon habang may tinutulungang ibang preso ang isang prison guard. Agad na nagsagawa ng hot pursuit checkpoint at koordinasyon sa mga karating himpilan ang Iba Municipal Police Station at iba pang ahensya upang agad na maaresto ang pugante. Hinimok naman ang publiko na manatiling mapagmatsyag at iulat sa pinakamalapit na himpilan ang anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng tumakas na preso. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny Kumilang. Samantala, sa Bayong Dagat, Kenya Main Airport, balik operasyon na ho matapos ang labor strike sa Palipanan. Balita mula kay Jackie Resho. Jackie. Balik normal na ang operasyon sa Jomo Kenyatta International Airport sa Nairobi, Kenya matapos wakasan ng mga empleyado ang kanilang 2-day labor strike kahapon. Ayon sa Kenya Civil Aviation Authority, agad magbabalik sa kanilang trabaho ang mga kawani kasunod ng anilay matagumpay na pagpupulong kasama ang otoridad at mga opisyal ng airport. Ipinoprotesta noon ng mga kawani ang mababang sahod, kulang na benefits at hindi maayos na working environment sa paliparan. Dahil dito naparalisa ng kanilang kilos protesta ang main airport ng Kenya na major transport hub para sa regional at international travel. Maraming flight ang na-delay ng humigit kumulang 6 na oras habang ang ilang airlines naman ay nagpayo at nag-abiso na sa kanilang mga pasahero na mag-rebook na lang ng kanilang biyahe dahil nga sa naturang kilos protesta. Tiniyak naman ng Kenya Airways na maibabalik na sa normal at regular na schedule ang mga flight sa loob ng 24 oras. At yan ang balita mula sa Ibayong Dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. Balitang showbiz naman tayo. Si Michelle D. nilaro ang kanyang bashers sa paandar na Ang Pao Pictorial. Para sa mga detalye, balita mo yan, Josa Cruzat. Pinag-usapan online ang beauty queen at actress na si Michelle D matapos niyang tila biruin ang kanyang bashers sa pag-post ng mga larawan mula sa kanyang Ang Pao Pictorial. Bahagi ito ng kanyang endorsement para sa isang bank bilang pakikiisa sa Chinese New Year celebration kahapon. Sa mga larawan na makikita si Michelle na nakasuot ng Chinese-inspired outfit habang hawak ang pulang angpaw na agad namang kinaaliwan ng maraming netizen. Nagkomento rin ang kanyang BFF na si Rian Ramos na kasama niyang nasangkot sa usapin na tungkol sa angpaw matapos ang kontrobersyal na kaso ng qualified theft na isinampa niya laban sa PA driver ni Rihanna. Matatanda ang inakusahan ng kapo ng beauty queen ng driver na umano'y naganakaw ng angpaw na naglalaman ng sensitibong mga larawan. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Josa. Ano ba yung angpaw? Angpaw, lucky envelope. Movie ba yun? Movie? Pelikula ba yun, angpaw? Lucky envelope. Oo nga, yan. Pinamibigay sa Chinese New Year. Madami akong naririnig at nababasa ko sa angpaw. Eh, gusto ko rin maka-receive ng angpaw. Kanino ka ba nagpaparinig, ha? Kasi nag-birthday si partner Karen, tapos nag-Chinese New Year. Nag-birthday din nag-birthday ba ako ba? Oo. Kailan ka nag-birthday? Hindi ka man lang nagpaampaw ka rin naman nun. Tapos wala tayong angpaw. Yung mga ninong at ninang dyan, ni Ka Henry. Naku, yung ninong ko. Di ko na alam kung saang lupa-alop na andun. Isa kong ninong pa naman. Talaga? Ninong sa binyag mo? Parang grade 1 pa lang ako nung huli kami magkita. Ay, wow. Hindi ko na alam. Anong pangalan nito? Ninong Federico nga ba? Kapila. Malaman ko yung parang... kung nakikinig po ang kanyang mga kapamilya, hinahanap po kayo ni Ka Henry. Meron po siyang ibibigay sa inyong ampaw. Ako na lang magbibigay. Oo. Ang inaanak na dahil may trabaho
at successful anchor naman na ng DZRH, siya na po ang magbibigay ng pakimkim ng ampaw. Di ba baliktad naman na pag may trabaho ng inaanak, dapat tayo na yung magre-regalo sa ating mga ninong at lalo ninang. lalo na kung medyo mas sinwerte tayo sa buhay kaysa dun sa ating mga ninong at ninang. Yes. Wala nang question at wala nang usapin sa kung sino ang ninong at inaanak. Sa buhay, kung sino ho ang may kakayanan, huwag nating titiisin yung walang-wala. Para lalo tayong tumamo ng pagpapala. At ito na ang pagpapala. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Alright, partner. Mukhang napakalapit ng ating winner sa Kring Kring Panalo promo. Dito lang sa kabilang banda. Abot tanaw lang. Oo, mararating natin yan via tricycle. Oo. Isang sakay lang. Isang sakay lang. Si Ma'am Nelma Cantar ng Zamboanga. Hello po, Ma'am Nelma. Yes, ma'am. Hello po. Ma'am Nelma. Yes, sir. Sino po bang number 1 sa Kantar ngayon? Kasi lumabas na po yung survey, radio survey. Oo. Sino bang number sino number 1 sa Kantar? DZRH. Tamang sagot. Sabi ni Joseph baka daw malito. Alam niya na number 1 sa Kantar ang DZRH. Undisputed naman kasi. Kapilyedo nyo kasi Ma'am Nelma yung nagsusurvey. Kantar din eh. Sa inyo po ba yun? Aminin. Sabi nga ni Yuel, di ba? Number 1. Sumagot naman si Sherwin. Sabi ni Yuel, number 1 sa Kantar. Ano sabi ni Sherwin? Sabi naman ni Sherwin, na naman. Paulit-ulit. Ayan. Ma'am Nelma. Oo nga. Ma'am Nelma, tagasaan po kayo sa Zamboanga? Tagasaan po kayo sa Zamboanga? Talon-talon po, ma'am. Sa talon-talon. Kayo po'y talagang taga riyan o napadpad lang kayo dyan sa Zamboanga? Oo po, sir. Napadpad lang po. Tagahulo po kami. Tagahulo? Okay. Ang sarap sa hulo ng mga seafoods. Bakit po kayo napadpad sa Zamboanga? Dahil sa love life ba yan? Hindi po, ma'am. Dahil sa work po na sa trabaho. Sorry naman. Ginudge ko agad. May pamilya na po kayo, Ma'am Nelma. Matagal na po, sir. Matagal na kayo may pamilya. Ilan na anak nyo? 6 na lang po ngayon, sir. Kaya namatay ng isa po, sir. Tama-tama pala yung inyo na panalo na marami silang paghahati-hatian. Pamana. Joke lang po, Ma'am Nelma. Sige, batiin nyo naman sila kasi bukod sa nanalo kayo, kailangan marinig din nila yung kanila mga batiin nyo naman yung mga anak nyo tsaka yung mister nyo. Ma'am Nelma. Po, sir? Oo, ayaw nyo ba silang batiin? Sa Kantar? Opo, sir. Dinalati ko po, sir, ang mga Kantar family po. Pati po doon po sa Holo po, kung saan po kami nanggaling. Ayun po, sir. Matagal na po kami sumusubaybay dyan po, sir. Ayan. Thank you very much. Yung daily pa pala doon noon. Ay, nako. Ganun katagal, kay Icha Deli pa. Lagi ninyo kaming subaybayan ni Karen, ha? Yes po. Thank you, Ma'am Nelma. Sige, ibigay mo na yung magic question. Ito na ang magic question, Ma'am Telma. Ano po ang istasyon ng radyo ang kauna-unahan sa Pilipinas at number 1 sa Kantar survey? Yes. Ma'am, spell DZRH. Yes po. Spell DZRH, ma'am.
Sabi ko sa inyo, Ang hirap daw. Sabi ko sa inyo, wag na natin pahirapan eh. Congratulations po. Ma'am Meron po Nelma. kayong 500 pesos, Ma'am Nelma. Salamat po. Salamat ng po. marami. Thank you, ma'am. O yun, si Ma'am Nelma ang number 1 sa Kantar. Kagaya ng DZRH. Nelma Cantar. Meron pala yung talagang pangalan? apelyido ng ganun. Cantar. Pero sa kanya kasi Oo. letter C. Yung Cantar letter K. Yung nagsasurvey. Nagsasurvey. Nagkataon. Pag may pumunta po sa inyong nagsasurvey na taga-Kantar, hindi pa man ninyo nakikita. Malayo pa man sa inyong bahay. Sumigaw na kayo ng DZRH. Sabi mo, stop! Alam ko na kung ano tatanong nyo. Ang sagot ko dyan, DZRH. Sumigaw kayo ng na naman. Ayan. Diba? Congratulations po si Ma'am Nelma Cantar ng Zamboanga. At talon-talon, Zamboanga. Kring-kring panalo Ay, promo winner. Thank you. Congratulations, Ma'am Nelma. Tabayan nyo lang ang tawag ni Josa. At, boundary na kami ni partner. Boundary na? Oo. Pero bago yan, partner, meron lang po tayong i-announce dito. Kasi mga kababayan po natin sa bandang south of Manila, ayan, panawagan po sa Maynila. Maawa naman daw po kayo. Kasi isang linggo na daw. 16 hours a day, wala po silang supply. Low to no water supply simula ngayong araw, February 18, 2 p.m. until 10 p.m. dahil daw sa variable raw water quality during the amihan season. Sabi po ng Maynilad sa kanilang anunsyo, ito po ay sanhi ng strong winds over Laguna Lake. We are managing limited supply and will restore service as soon as conditions improve. We apologize for the inconvenience, sabi ng Maynilad. Pero yung mga taga-barangay Sukat sa Muntinlupa City, Barangay BF Homes, Marcelo Green, San Antonio, San Isidro, Parañaque City, nakikiusap sila na baka naman pwede po na mabigyan sila ng supply ng tubig. At dun sa mga nagbebenta ng tubig, huwag sasamantalain nito para naman mag-overprice kayo, maawa kayo. Ang tubig ay buhay. Balansyado! At yung mga... nangyayari sa'yo. Kasi Diyos Oo, tawa Sige na. ng tawa. Totoo naman. Sumayin nyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Salamat ng marami sa inyo. Lagi namin paalala ng aking partner. Kung gusto po nating umalagwa, kung gusto nating umasenso sa buhay, huwag mga apak ng kapwa. Bagos ay gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi nagbubunga ng masama. Tumulong sa abot ng ating makakaya dahil help is wealth. Bye! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang